Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 28, 2026, Webes, at ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Panginoong Hesukristo, walang hanggan at dakilang pari. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Genesis chapter 22 verses 9 to 18. Noong mga araw na iyon, pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inhiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ng Panginoon at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan, na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at tinihandog kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyo'y tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ng Panginoon ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay Webes. Inilalaan ang araw na ito, Webes, pagkaraan po ng pagdiriwang ng Linggo ng Pentecostes bilang pagdiriwang ng kapistahan ng ating Panginoong Hesukristo bilang dakila at walang hanggang pari. Ito po ay ayon din sa Salmo 110 kung saan sinasabi na si Jesus pinapahayag ng salmong ito na katulad ni Melchizedek, gagawin siyang saserdote na hindi magwawakas. At ito po ang pangako ng Diyos na magpakailanman ang paghahari ng kanyang anak ay magiging katubusan din ng sangkatauhan. Kung kaya napakaganda rin pong tingnan kung paanong si Jesus ay naging masunurin sa kanyang ama. Sa ating unang pagbasa, itong si Abraham, matapos na hingin sa kanya bilang bahagi ng kanyang pagsubok ng katatagan sa pananampalataya na hindi niya ipinagkait ng hingin ng Diyos ang kanyang anak na ito ay ialay sa kanya. At ito naman po ay isang pagsubok lamang, kung kaya nakapasa si Abraham nang hindi niya na ipagkait ang pinakamahalaga at pinakamamahal niyang anak. Kaya siya po ay ginantimpalaan din ng Panginoon. May mga bagay din sa buhay natin, kailangan natin inihingi ito sa atin na i-renounce nang sa ganon ay mas magtiwala tayo sa Diyos. Hindi ito kinukuha ng Diyos dahil malupit ang Diyos, kundi inihingi niya ito upang makita kung gaano tayo kalalim sa ating pananampalataya at kung hanggang saan tayo susunod sa ating Panginoon. Yung obedience, napakalaga kasi dahil sa pagsuway kaya pumasok ang kasalanan, ang kamatayan sa tao. Kaya napakahalaga po ng pagsunod at yung obedience na tinatawag. Kaya nga si Kristo naging masunurin hanggang kamatayan. Doon ay nakamtan at ipinagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang walang hanggang pagkapari. At ito yung atin din pong
dapat na mapagnilayan. No? Si Abraham ay naging matatag sa kanyang pananampalataya kahit gaano kahirap. No? Biruin mo, yung anak niya ang hinihingi, naging mahirap ito para sa kanya. Pero dahil nga sa kanyang pagtitiwala rin sa Diyos, kung kaya ito ay napalitan ng libo-libong lahi na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Mula sa isang anak, naging ama siya ng sangkatauhan o ng napakaraming bansa. Kaya, kung tayo man po ay nakakaranas ng paghihirap dahil sa mga desisyon na dapat nating gawin, mga bagay na kailangan nating i-detach sa ating mga sarili, nawa ay hingin natin at lalo tayong magdasal upang maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.